Breaking news mga kabayan, President Donald Trump nagdududa na sa NATO. Pangalawang breaking news, President Donald Trump ulit may planong bigyan ng malaking sanksyon ng Russia. Pangatlong breaking news, mga babae ang ilalagay sa West Philippine Sea. Sino-sino kaya ang mga yon? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ni US President Donald Trump na kinokonsidera niya ang large-scale sanctions at mga tariffs laban sa Russia hanggang sa maabot ang isang ceasefire at peace deal kasama ang Ukraine. Sinabi ni Trump na iniisip niya ang hakbang na ito dahil talagang pinapound ng Russia ang Ukraine sa larangan ng digmaan sa ngayon. Ang mga pahayag ni Trump ay nagmarka ng isang sharp change in tone. Simula nang pumasok siya sa pwesto, pinuri niya si Russian President Vladimir Putin at sinisi naman ang Ukraine's leader sa kawalan nito ng kagustuhan na magkaroon ng kapayapaan kasama ang Russia. Ngunit ilang oras ang lumipas, sinabi ng Pangulo ng US sa mga reporters na nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa Ukraine at inulit niyang nagtitiwala siya kay Putin. Noong Biyernes, pinagalitan ni Trump ang leader ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa Oval Office. Ilang araw bago iyon, tinawag pa niya itong diktador at sinisi ang Ukraine sa pagsisimula ng digmaan noong February 24 ng 2022 nang maglunsad si Putin ng full-scale invasion sa mga kalapit na bansa. Ang public dressing down ay sinundan ng pagtigil ni Trump sa lahat ng military aid at intelligence sharing ng US sa Ukraine nitong linggo. Hindi malinaw kung ito ang nagbigay daan sa malawakang missile at drone attack ng Russia sa mga energy infrastructure ng Ukraine noong Huwebes ng gabi. Noong Biyernes ng umaga, inilabas ni Trump ang kanyang threat of sanctions tariffs laban sa Russia. Tila ito ay gawa ng pag-ataking iyon. Sinabi ni Trump noong Biyernes na binobomba ng Russia ang Ukraine at nagpahayag umano siya na hindi nila ito dapat gawin. Tinanong din siya kung ito ba ay resulta ng paghinto ng US sa military cooperation sa Ukraine. Sinabi ni Trump na Putin was doing what anyone else would do. Sa iba pang mga balita, ayon sa ilang mga ulat, nangangamba ngayon si US President Donald Trump sa NATO. Nag-aalangan umano siya kung tutulungan sila ng mga ito kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa kanila. And you know, the biggest problem I have with NATO, I really, I know the guys very well. They're friends of mine. But if the United States was in trouble and we called them, we said, we got a problem. France, we got a problem. A couple of others I won't mention. Do you think they're going to come and protect us? They're supposed to. I'm not so sure. Pinag-iisipan din umano ni Trump kung itutuloy ba niya ang isang kasunduan kasama ang NATO. Kung sakali daw na hindi magiging pantay-pantay ang mga contribution ng bawat bansa na miyembro ng NATO, mas mabuti daw na humiwalay na lang ang US sa nasabing organisasyon. Batay sa ilang eksperto, isa itong malaking policy shift. Gawa ng sa unang mga araw ng kaniyang pagkapangulo, sinabi niya na matibay ang relasyon nito sa nasabing organisasyon. Kinwestiyon ng US sa katatagan ng commitment nito sa NATO matapos ipahayag ni Defense Secretary Pete Hegseth na ang posisyon ng US ay hindi para kalabanin ang Russia kundi makiisa rito at hindi daw kakayanin ng US na magpadala ng mga pangmatagalang peacekeeping force sa Ukraine. Nang magkaroon naman ng tanong kung bakit nananatili pa rin ang US na kaanib ng NATO, sinabi ni Trump na wala naman siyang problema sa pagiging miyembro ng bansa sa nasabing organisasyon. Ngunit sinabi din niya na mas magiging maganda kung patas ang paniningil sa bawat bansang kasapi nito, na para naman sa kanilang pangkalahatang pondo. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ni Seawoman Second Class Stephanie Villalon na ang Philippine ship na sinasakyan niya ay nag-issue ng mga radio challenge sa isang mas malaking barko ng China Coast Guard sa isang disputed area ng South China Sea. Ang 5-foot tall radio operator
ay isa sa 81 Angels of the Sea ng Philippine Coast Guard. Ang mga ito ay nagtapos ng isang all-women training program na may layuning ma-diffuse ang mga encounters sa critical waterway. Sinabi niya sa China Coast Guard vessel 5303 habang nagaganap ang isang insidente na nai-record noong nakaraang buwan, na ito ang Philippine Coast Guard vessel BRP Bagakay. Pinapaalam namin, nakasalukuyan kayong naglalayag sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Pinapaalalahanan namin kayong umalis agad at ipagbigay alam sa amin ang inyong layunin. Ang aksyon ni Villalon sa insidenteng iyon ay eksakto kung ano ang inaasahan ng Philippine Coast Guard nang ilunsad nila ang Angels Program 4 na taon na ang nakalipas. Inaangkin ng Beijing ang halos kabuuan ng South China Sea sa kabila ng isang international ruling na nagsasabing walang legal na basihan ang kanilang pahayag. Paulit-ulit din na nagkaroon ng engkwentro ang kanilang Coast Guard at ang Coast Guard ng Pilipinas na nagdulot ng takot ng posibleng armed conflict. Ayon kay Coast Guard spokesman Commodore Algier Ricafrente, ang programa ay nakatutulong sa aming pakikipag-ugnayan sa China Coast Guard dahil nayu-utilize namin ang mga kababaihan who are naturally not aggressive and not confrontational. Ang ganitong pananaw tungkol sa nature ng mga kababaihan ay nagdulot ng mga charges of sexism nang ilunsad ang programa noong 2021. Sa iba pang mga balita, paano nga ba hihingi ng tawad sa isang friendly nation kung aksidente mong nasira ang mga helicopter na kailangan nila para sa digmaan? Simple lang ang sagot para sa Australia, magpadala ng mga tangke. Pero bakit tanks at bakit ngayon? Ang labanan ng mga tangke sa Ukraine ay sobrang brutal at sobrang bilis ng pagkatalo ng Russia. Sa datos noong October 2024, nawalan na ang Russia ng 9,071 tanks at 2,431 dito ay nawasak. Grabe ang destruction rate, kaya unti-unti nang nauubos ang resources ng Russia. Oo, nawalan din ng mga tangke ang Ukraine, pero may malaking pinagkaiba, ang kalidad. Habang kumukuha ang Russia ng mga lumang T-62 at T-54-55 tanks mula sa retirement, ang Ukraine naman ay nakadepende sa mga Western tanks tulad ng Leopards at Abrams. Mas matibay ang mga ito, mas advanced at dinisenyo para protektahan ng crew at magdulot ng malaking pinsala sa kalaban. Kung patuloy ang suporta mula sa mga Western countries, malaki ang tsansang manalo ang Ukraine. At ngayon, sumusuporta na rin ang Australia. Ano nga ba ang inaalok nila? Magiging game changer kaya ito? Tara, alamin natin. Consistent ang suporta ng Australia para sa Ukraine. Ito ang second biggest donor mula sa Indo-Pacific region, kasunod ng Japan, na may higit sa $1.5 billion na tulong mula nang magsimula ang digmaan. Pero kung humanitarian ang focus ng Japan, military aid naman ang specialty ng Australia. Nagbigay na ang Australia ng iba't ibang armas tulad ng cardboard drones mula sa SPY Pac Corvo, 155mm artillery shells, kasama ang France, 6 M777 Taud artillery pieces, 105mm artillery shells, armored personnel carriers, at 120 mine-resistant Bushmaster vehicles. Ngayon, dagdag na rin dito ang 49 M1A1 Abrams tanks. Simula 2006, gumagamit na ang Australia ng M1A1 Abrams tanks mula sa US na pinalitan ang mga lumang Leopard 1 tanks noong 70s. Ang M1A1 Abrams ay unang lumabas noong mid-1980s at kilala sa upgrades nito tulad ng 120mm gun, mas advanced na defensive features, at target acquisition systems tulad ng infrared sensors at far target locators. Pinatunayan ng Abrams ang superiority nito noong Gulf War. Nilampaso nito ang T-72 at T-80 tanks ng Iraq dahil sa mas mahabang range, mas mabilis na rate of fire, at mas maayos na situational awareness. Sa Battle of 73 Easting, 14 Abrams tanks ang tumalo sa mahigit 50 Iraqi tanks. Sa Battle of Norfolk o Fright Night,
Natalo ng coalition forces ang halos 600 Iraqi tanks habang konti lang ang casualties nila. Ang resulta, tagumpay para sa coalition forces, salamat sa well-trained crews at superior tanks. Hanggang ngayon, maaasahan pa rin ang M1A1 Abrams kahit hindi ito ang pinaka-advanced na model. Pero bakit pinili ng Australia na i-donate ang mga valuable tanks na ito? Hindi ba sila mag-aalala sa depletion ng stockpiles tulad ng ibang Western nations? Ang sagot, hindi kasing urgent para sa Australia ang tanks tulad ng para sa mga bansang tulad ng Poland na kailangang maghanda laban sa agresibong Russia. Ang pangunahing banta sa Australia ay ang expansionist China, kaya ang focus nila ay sa pagpapalakas ng Navy, Air Force at missiles. Pero kahit hindi priority ang tanks, mahalaga pa rin ito. Sa kaso ng elabanan sa maliliit na isla, mabilis na makakatulong ang mga tangke para protektahan ang mga strategic ground, pareho noong World War II. Kahit limitado ang posibilidad ng land operations laban sa China, tuloy pa rin ang Australia sa pag-upgrade at pagpapalit ng kanilang mga tangke. Noong April 2021, humiling ang Canberra ng 160 M1A1 tank hulls para makagawa ng 75 na bagong M1A2 CEP version 3 tanks at iba pang sasakyang militar. Pagsapit ng January 2022, nagdesisyon ng Australia na bumili ng 75 M1A2 tanks mula sa United States sa halagang $3.5 billion. Sapat ang bilang ng binili para palitan ang mas lumang fleet ng M1A1 tanks ng Australia. Pero naging malaking tanong kung ano ang gagawin sa mga lumang modelong ito na halos tapos na ang serbisyo. Matagal nang gusto ng Ukraine ang mga tangke na ito. Sa katunayan, humiling sila ng 14 units noong May 2023. Pero tulad ng ibang sitwasyon sa digmaan, natagala bago maaprubahan ang request. Nahirapan ang Australia sa logistical costs para maghatid ng ganitong kabibigat na tangke. Hindi maaring direktang ipadala ang mga tangke sa Ukraine. Kailangan muna silang dumaan sa United States. Dahil dito, noong February 2024, sinabi ng Canberra na hindi nila maibibigay ang mga retiring M1A1 Abrams tanks. Sa parehong taon, lalong lumala ang relasyon ng Australia at Ukraine nang literal nilang inilibing ang ilang helicopter na hinihingi ng Ukraine, ang MRH-90 Taipan Fleet. Ang Taipan ay nagsimula ng serbisyo noong 2007 at niretiro mula sa Australian Armed Forces noong 2022 to 23. Ginagamit ito para sa troop transport, search and rescue, medical evacuation at insertion ng Special Operations Forces. Ngunit kahit may built-in safety features, nagkaroon pa rin ng mga problema ang mga ito. Noong March 2023, isang Taipan ang nag-emergency landing, ngunit nailigtas ang crew. Sa kasamaang palad, 4 na buwan ang lumipas, isa pang Taipan ang bumagsak sa dagat at nawala ang lahat ng crew members nito. Sa January 2024, tuluyan nang niretiro ang lahat ng 47 helicopters. Sinira, ibinenta bilang pyesa, at ang hindi na kayang paghiwa-hiwalayin ay literal na inilibing. Ang desisyon ng Australia ay kontrobersyal, hindi lang internationally, kundi pati na rin sa sarili nitong publiko. Marami ang nabahala na baka ganito rin ang mangyari sa mga M1A1 Abrams tanks. Si Simon Birmingham, leader ng oposisyon sa Australian Senate, ay matinding pumuna sa gobyerno. Sinabi niyang, ang desisyon ng Labour Party na ilibing ang mga helicopter ay hindi dapat maulit sa mga tangke. Mukhang nakuha ng gobyerno ni Anthony Albanese ang mensahe. Noong August, sinabi ni Defense Minister Richard Miles na ini-explore nila ang iba't ibang paraan ng pagbibigay ng bagong military aid sa Ukraine. Noong September, nagsimula na ang diplomatic efforts para sa donasyon ng mga tangke. Pero hindi maaaring basta ibigay ng Australia ang mga ito. Kailangan nila ng permiso mula sa United States, ang bansang pinanggalingan ng tangke. Sa kabutihang palad, pumayag ang US, lalo na't nagpadala na rin sila ng parehong M1A1 tanks sa Ukraine. Noong October 16, inanunsyo ng Canberra na magpapadala sila ng hindi bababa sa 49
M1A1 Abrams tanks sa Ukraine sa halagang $245 million. Ang anunsyo ay kasabay ng NATO Defense Minister meeting sa Brussels. Ayon kay retired Lieutenant Peter Lee, former Chief of the Army ng Australia, kahit retirado na ang mga tangke, competent pa rin ang mga ito at well-maintained. Anya, dapat ipadala na ang mga ito sa Ukraine. Hindi dapat maulit ang nangyari sa mga helicopters. Optimistic din si JC Dodson, isang defense consultant sa Ukraine, na mabilis na makakarating ang mga tangke. May pre-existing logistics chain at training ang Ukraine para sa M1A1 Abrams, kaya magiging malaking tulong ang mga ito. Para sa mga sundalo ng Ukraine, malaking ginhawa ang hatid ng desisyong ito. Sa nakaraang taon, 31 M1A1 Abrams tanks lang ang ibinigay ng US at walang sumunod na batch kahit marami pa silang stock. Ngayon, malaking bagay na nadagdagan ito ng tulong mula sa Australia. Noong October 7, ayon sa isang artikulo ni David Axe para sa Forbes, tinatayang nasa maximum na 25 na Abrams tanks na lang ang natitira sa Ukraine. Bagamat mas mahalaga at mas advanced ang bawat Abrams tank kumpara sa mga Russian tanks, ang bilang pa rin ang pumapabor sa Russia. Kaya naman, naging mahalaga ang desisyon ng Australia na i-donate ang karamihan, kung hindi man lahat, ng kanilang lumang Abrams tanks na nakatakdang i-retire. Malaki ang tulong nito sa laban ng Ukraine. At kahit luma na ang mga tanking ito, malamang ay gagawa ng paraan ng Ukraine para i-upgrade ang mga ito. Pinatunayan ng Ukraine na ang M1A1 Abrams tanks mula noong 2000s ay maaaring iakma sa mga makabagong pangangailangan ng digmaan. Ipinakita ng giyera na marami ng pagbabago sa teknolohiya, lalo na pagdating sa drones at counter-drone technologies. Sa katunayan, mas maraming tanks ang nasira dahil sa drones kaysa sa ibang tanks. Hindi na ito tulad ng direktang labanan ng mga tanks gaya ng sa Battle of Norfolk noong Gulf War. Sa Ukraine, ang mga maliliit na drones ang naging pinakamapanganib na sandata laban sa mga tanks. Bagamat mabagal mag-adjust ang Russia sa ganitong teknolohiya, nakita ng Ukraine ang kahalagahan ng pag-adapt sa modernong labanan. Noong simula ng taon, nakakita ang Ukraine ng ilang T-72 tanks ng Russia na may drone jammers. Ngunit nang mahuli nila ito, napag-alamang hindi epektibo ang mga jammer dahil sa maling pagkakakabit at mahinang pagkakagawa. Natutunan ng Ukraine mula rito na kailangang ma-adapt ang kanilang mga tanks para kontrahin ang mga drones ng Russia. Ang Abrams tanks ng Ukraine ay nasa ilalim ng elite na 47th Mechanized Brigade na nasa labanan ng higit 15 months. Kamakailan, pansamantalang tinanggal sa frontlines ang brigade na ito para makapagpahinga. Ngunit hindi ibig sabihin ay tumigil na sila sa paghahanda. Ginamit ng kanilang Abrams Battalion ang pagkakataong ito para i-adjust ang natitirang mga tanks base sa kanilang karanasan sa laban. Noong January 2024, nag-post ang brigade ng isang kakaibang video. Ipinakita rito ang isang M1A1 Abrams tank na may Explosive Reactive Armor, ERA, sa mga gilid. Ngunit dahil mas mahina ang turret sa modernong labanan, nilagyan nila ito ng ERA na gawa sa Ukraine. Bukod dito, nagdagdag pa sila ng cage armor na may anti-drone jammers. Ang ERA sa turret ay dinisenyo para depensahan ang tank laban sa mga incoming projectiles tulad ng RPGs o Advanced Anti-Tank Guided Missiles gaya ng 9M133 Kornet ng Russia. Ang Kornet ay responsable sa pagsira ng ilang Western tanks sa Ukraine, kabilang ang isang British Challenger 2 tank sa Zaporizhia noong September 2023. Sa isang insidente, kahit na nasira ang ammunition rack ng isang Leopard 2 tank ng Ukraine, nakaligtas ang mga crew dahil sa mahusay na disenyo ng tank. Ang mga upgraded M1A1 Abrams tanks ng Ukraine ay nilagyan ng ERA sa turret para mas tumagal sa modernong labanan. Samantala, ang mga drone jammers ay dinisenyo upang guluhin ang koneksyon ng mga drones sa kanilang operators. Kapag naging matagumpay, babalik ang drone sa operator o kusang babagsak. Bagamat may kakayahan ang mga bihasang drone operators na mag-set ng home base para sa drone, mahirap gawin ito kung ang target ay gumagalaw tulad ng isang tank.
Ang mga paparating na M1A1 Abrams tanks mula Australia ay posibleng may ganitong mga feature mula sa umpisa. Kung gumana ito ayon sa plano, magiging mas matatag ang mga tanks kumpara sa unang batch mula sa US. Ang deal ng Australia sa Ukraine ay nagbigay ng bagong pag-asa, lalo na't maraming tanks ang nakaimbak sa US. Umaasa ang Ukraine na mas marami pa ang maibibigay ng US. Ang pagtaas ng porsyento ng Western tanks sa arsenal ng Ukraine ay kritikal upang makita ang mas magandang resulta sa laban kontra Russia.